Hi guys! So this is a day in a life ng isang full-time mom dito sa Canada. Medyo matagal na nga since last akong gumawa ng ganitong vlog. Medyo busy na nga kasi dahil meron na nga kaming baby. Pero dahil birthday ko nga today, kaya nga sinipag ako. Char! Kaya tara, samahan nyo ko. Medyo himala nga today kasi 6:30 pa nga lang, nagising na nga ako. Usually nga kasi, late na nga ako bumabangon. Ikaw ba namang puyatin ng bata kakahingi ng dede? Ewan ko lang kung kaya mong bumangon ng maaga. Pero actually, kaya nga lang ako bumangon ng maaga dahil sobrang sakit na nga ng dibdib ko. Puno na nga kasi ng milk, kaya nga kailangan ko ng ipump. Bale, nagbe-breastfeeding nga ako, pero hindi naman nagda-direct latch sa akin si baby. Kaya sa mga katulad kong breastfeeding mama dyan, for sure, alam nyo kung gaano kasakit yung feeling niyan. Mapapabangon ka talaga sa higaan kahit sobrang antok ka pa. Anyways, ayan na nga, maya-maya lang, nagising na nga rin itong si Kuya Kel. Everyday nga, since nung nagka-baby kami, si daddy na nga yung nag-aasikaso kay Kel bago pumasok sa school. Pero since gising na rin naman ako, hindi ko na nga pinabangon si daddy. Lalo na mahaba pa man din yung araw niya today. Hindi na rin naman kasi asikasuhin si Kel. Big boy na nga yan, siya na yan nagbibihis sa sarili niya. Tutulungan mo na nga lang siya mag-prepare ng breakfast niya. Mag-isa na nga lang din yan siyang pumapasok at hindi na nga kailangang ihatid. Malapit lang din naman yung school niya, 3 to 5 minutes lang mula dito sa apartment namin. Pag alis niya nga yan, sisilipin ko nga lang yan siya dito sa bintana hanggang sa makatawid siya. At yan nga palang kasabay ni Kel ay si Kyrie, ang nag-iisang friendship ni Kel dito sa Canada. Pinoy din yan siya, nakapit bahay namin dito sa apartment. Araw-araw yan, sabay silang pumapasok at umuwi ni Kel. Pag-alis nga ni Kel, and since maaga pa naman, tapos tulog pa rin si baby, kaya nga ayan, bumalik na lang din muna ako sa higaan. Late na rin kasi naman bumabangon si baby namin, kaya nga kung gusto mong makabawi ng tulog, sasabayan mo nga talaga siya ng ganitong oras. O siya, bay na muna, matutulog na muna ako. Char! At ayan na nga, napasarap nga ang tulog ko. Past 10 na nga nung nagising. Kung hindi pa nga humingi ng milk itong si baby, malamang inabot pa to na hanggang alas 12. Good morning, Jamie. Good morning. At pagbangon ko nga, ito ang si daddy nag-aasikaso na nga ng aming kakainin. At saan ka pa, pagbangon mo, meron ka nang nakareding kape. Aba, Disney Princess yarn. Pero totoo yan, everyday talaga, pag gising ko, tinitimplahan na nga agad ako ni daddy ng kape. And since meron na nga rin nakareding breakfast si daddy, kaya kumain na nga lang din muna ako. Kasi nga, meron ka naman talagang chance makapag-breakfast dahil tignan nyo naman yung baby namin, ang bait-bait nga. At pagtapos ko nga mag-breakfast, si baby naman nga yung aking inasikaso. Nagde-daily exercise at massage nga kami niyan bago ko nga siya bihisan. For today nga, pinunasan ko nga lang itong si baby. Every other day ko nga siyang pinapaliguan. Since malamig nga dito sa Canada, hindi rin maganda na araw-araw pinapaliguan si baby. At bukod nga sa malamig, hindi rin talaga maganda sa moisture ng skin ng baby yung araw-araw na pagpapaligo. At maya-maya nga lang, dumating na nga itong aming kuya galing school. Since naka-maternity leave naman ako, kaya nga uwian na lang itong si Kel during lunch. Hindi na nga namin nasabayang kumain si Kel ng lunch dahil nga ako busog pa, tapos si daddy naman nag-ready na dahil papasok na nga sa school. At tignan nyo naman itong alaga ko, ang sarap-sarap nga ng tulog, walang kamalay-malay na isa-isa na siyang iniiwanan ng mga kasama namin sa bahay. Pagpasok nga ni daddy at ni Kiel sa school, ito nga kami na nga lang ni baby ang naiwan sa bahay. Ito nga yung medyo malungkot na part kapag stay at home mom ka, yung kapag dalawa na lang kayo ni baby yung naiiwan sa bahay. Lalo na nga dito sa Canada, wala nga kaming kamag-anak na kasama. Hindi rin kagaya sa Pinas na kapag lumabas ka nga ng bahay, meron kang mga kapitbahay na pwedeng makausap. Tapos dito sa Canada, kahit natapos na nga ang winter season, napakalamig pa din. Kahit nga lumabas lang ng bahay para makapaglakad-lakad, hindi mo nga magawa. Pero kahit ganun pa man, sobrang blessed pa rin nga kami. Dahil nga maraming mga bagay na na-experience namin dito sa Canada na hindi nga namin ma-experience sa Pilipinas. At isa pa, sobrang blessed nga kami dahil nga meron nga kami nitong sobrang cute na baby. At tignan nyo naman, kahit nasa bahay lang, sobrang fashionista nga. At super Latina rin yarn. Pero yung totoo niyan, pinapasuot ko na nga lang ding pang bahay yung mga nabili kong pang alis niya. Paano ba naman, 4 months pa nga lang, pero yung mga pang 6 months niya ngang damit, hindi na nga magka
kasya. Sobrang bored nga kasi dito sa bahay, kaya nga ginawa niya na nga lang libangan ang pagmi-milk. And speaking of milk nga, after ko nga pinag-milk si baby, iniwan ko nga muna siya sa sopa para nga makagawa naman ako ng mga ibang gawaing bahay. At inuna ko na nga itong paghuhugas ng mga bottles niya. Nagsalang na nga rin ako sa washing ng ibang labahin dahil ayoko nga na natatambakan. At after ko nga magsalang ng washing, nagpump naman ako. Bale, ito pa nga lang yung second pump ko for the day. Habang nagbibisi-bisihan nga ako, tignan nyo naman kung gaano nga kabait itong baby namin. Ano, Jamie? Ang baby kong mabait. Diyan lang ikaw. Nood ka lang ng balita. Nanood ka lang ng balita, ha? At habang nagpapump nga, sinabay ko na nga rin ang pagkain. Na-realize ko anong oras na pala, hindi pa pala ako kumakain ng lunch. Ito po naman dito kay Sir Usman at saka kay Johnny Ben, makibalita sa kanila. Wala pa rin po, kailangan na po talagang masampahan ng kaso para po mabilis. Sila ba ay nandito? Tignan nyo naman guys, nakatapos na ako lahat-lahat kumain. Pero yung baby ko, POI natin na sila Ma'am Gemini. ayan. Ano po ba yung Napakabait. Nandyan lang yan. Hindi yan nagka-cry. Ang very good niyan Very good. Nanonood lang yan ng Rapid Tulpo. Hello baby! So pretty naman niya. Pagtapos ko nga mag-pump, pagsilip ko nga kay baby, nagulat na nga lang ako, ang sarap na pala ng tulog. Nakakatuwa nga na sobrang bait talaga niyang baby namin. Never talaga akong pinapahirapan, lalo na kapag dalawa lang kami dito sa bahay. Kaya habang masarap nga ang tulog ni baby, sinamantala ko na nga munang magluto ng merienda para pag uwi ni Daddy at ni Kiel, meron nga silang kakainin. Nag-steam nga lang ako ng siopaw at saka ng xiaolongbao dahil paborito nga yung parehas ni Kiel. Tapos nilutuan ko na nga lang din si Daddy ng pwede niyang idagdag na ulam na babaunin niya sa work. At saktong-sakto nga, pagkaluto ng merienda, dumating na nga itong si Daddy at si Kiel. Tignan nyo naman kung gaano nga kabait itong kuya namin. Pagdating niya nga yan galing school, siya na nga ang nagliligpit ng mga ginamit at sinuot niya. Maliit pa nga lang, tinuturuan na nga namin niya na maging organized at malinis sa bahay. Kaya nakakatuwa na makita na habang lumalaki siya, nagiging practice niya na ngayon. So pag nakita yung fire exit, huwag kayo doon lalabas. Okay. Doon dumadaan ang apoy, kaya ang fire exit, doon lumalabas ang apoy. Kaya ang dami na makamatay na... Tignan nyo naman, halata naman na paborito ni Kiel ang xiaolongbao. Pagdating pa lang, sumubo na nga kaagad. Habang nagme-merienda nga, si Daddy naman nag-aasikaso ng babaunin niya nga papasok sa work. Hindi, nagme-merienda Umuwi nga lang yan si Daddy para magbihis kasi after nga niya pumasok sa school, papasok naman siya sa work. Bale, ganyan nga yung routine ni Daddy every Monday and Wednesday. Pagkatapos pumasok sa school sa umaga, then work naman pagdating sa gabi. Mga siopaw gang. Ayun, sopaw din. Ito rin siopaw. Siopaw. Ako si Mangot. Ayaw ba daw? 1/4 na lang agad. Bye-bye. Take care, bye-bye. Bye-bye. Atanto. Ingat de. Lalak na napawag na Pagpasok ni Daddy, bali 3 naman na kami ngayong maiiwan dito sa bahay. Nagbihis na nga yang si Kuya Kiel para pwede niya Bantayan nang mo muna si lapitan Adi si mo, Adi ha? niya. Kapag naandito na nga sa bahay yan si Kiel, meron na nga akong nakakatulong na pwedeng magtingin kay baby. Kaya yan na nga rin yung chance para magawa ko pa nga yung mga ibang gawaing bahay. Sinimulan ko na nga agad sa pagpapalit ng mga garbage bag. Punong-puno nga itong mga ito dahil medyo marami nga kaming kalat dahil meron nga kaming mga bisita kahapon. Birthday ko nga kasi kunwari, kaya nga nag-dinner kami ng mga kaibigan ko dito sa bahay.
Nakapag-alis na nga ako ng mga basura, munti ko pang nakalimutan itong mga diaper ni baby. At buti na nga lang, taga-ready nga lang ako ng garbage at si daddy nga ang nagtatapon sa baba. Kaya nga at nahabol ko pa to. Nag-vacuum na nga rin ako ng sahig dahil sobra na nga akong naiirita sa dami nga ng mga buhok kong nagkalat. Meron nga din kami ng robot na vacuum pero hindi ko na nga mahintay yung schedule niya. Pero buti na nga lang, mga ganitong kalat nga lang yung mga kailangan kong linisin dito sa bahay. Parehas nga kasi kami ni daddy na ayaw sa makalat, kaya ang number 1 rule nga dito sa bahay, kalat mo, ligpit mo. At buti na nga lang din, si Kiel, marunong nga ding magligpit. Automatic nga yan na kapag naglaro siya at kinalat niya yung mga laruan niya, ay siya nga rin yan ang magliligpit. Sabi ko nga sa inyo, marunong nga yan talaga sa kalinisan sa bahay. Pagkagising niya nga yan sa umaga, bago nga siya bumangon, kailangan nga iligpitin niya muna yung kanyang higaan. Never din niyang nag-iwan ng kinainan niya sa lamesa. Automatic niyan, dinediretso na nga niya yan sa lababo. At isa nga sa kinakatuwa ko sa mga ginagawa ni Kiel ay kapag nagwiwi nga yan, hindi nga pwedeng hindi niya pupunasan yung toilet bowl. Sobrang makulit nga lang din talaga yung batang yan, pero matutuwa ka din talaga dyan pagdating nga sa pagiging madisiplina. At pagtapos ko nga nagliligpit dito sa bahay, sinimulan ko naman na nga itong pagluluto ng para sa aming dinner. Nilagang baboy na nga lang din yung lulutuin ko para mabilis na nga lang ding lutuin. Habang nakasalang nga yung niluluto ko at natutulog si baby, tapos gadget time naman ni Kuya Kiel, sinamantala ko na nga rin munang maligo. At syempre, dahil fresh na nga ang mami, dapat fresh na nga rin ang baby, kaya next ko na nga rin siyang nilinisan. Pagtapos ko ngang bihisan si baby, ay nilaro ko nga muna siya dito sa kanyang bouncer. Kawawa naman nga kasi at maghapon na nga lang nakahiga. Habang busy nga kami ni baby, busy nga din si kuya sa kanyang screen time. Kapag screen time nga niyan, ay hindi mo nga talaga yan maiistorbo. Meron lang kasing schedule yung screen time or gadget time nga ni Kiel, kaya kapag kaoras nga ng kanyang gadget, hindi mo nga talaga makakausap yan. At after 100 years nga, sa wakas nga naluto na nga itong aming ulam. Kapag naluto na nga ang ulam, ano pa nga ba ang next na gagawin? Syempre, 'di ba, kainan time na. Kumain na nga kami ng dinner ni Kiel dahil si Daddy ay 11 pa nga ang out sa work. This is my third pump for the day. Ayan, at syempre, ako nag-volunteer na magluluto talaga. Grabe, mahina talaga yung output. Sa huling luto. Yun naman ang konti. Takot-takot pa man din itong alaga akong to. I'll be very Dumidede na naman. Kasi eto talaga kasi Tapos ang hina ng milk ng mami. Tignan nyo naman itong baby namin. Nalingat ka nga lang. Pagtingin mo, tulog na naman nga. Habang natutulog nga itong si baby namin, sinamantala ko na nga rin isabay ang pagtutupi nitong mga nilabahan ko. Ganito na nga yata talaga mag-leisure ang mga nanay na habang nanunood ka nga ng TV, nagtutupi ka nga rin ng damit. Kaya naniniwala talaga ako na ang pagmumultitask nga isa sa mga expertise nating mga nanay. And after a long day nga, sa dami-dami nating ginagawa maghapon, ito na nga ang pinakapahinga nating mga nanay. At isa nga rin ito sa mga favorite kong ginagawa, ang makipag-bonding nga sa mga anak ko. Kahit anong pagod nga natin maghapon, mawawala nga yan kapag nakita nga natin na masaya yung mga anak natin. Kaya sa lahat po ng parents dyan, hanggat maaari, wag niyo po kakalimutang maglaan ng oras na makipag-bonding sa mga anak nyo. Maliit na bagay lang po yan, pero sobrang tatatak po yan sa kanila. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa isang araw na pagiging buhay nanay dito sa Canada. At wait lang po, bago nga pala natapos ang araw ko, ay sinurprise pa pala ako ni Daddy ng pagsalubong para sa birthday ko. Hindi ko pa birthday. Birthday mo na sa Pinas. Wala tayo sa Pinas. Ang pogi mo dyan, be. Ito madilim, no? Happy birthday. Dalog na yung mga bata. Blow the candle. Nagising.